Nire-regrease ko itong CV joints ni Mira kasi nitong isang linggo lang, may naririnig na akong mahinang lagutok sa kanyang CV. At mamasa-masa na yung gilid ng CV boot at may nakita akong cracks dito sa may maliit na side ng boot. Kaya kumuha na ako nitong inner CV boot from Vibramax at 4 na CV joint grease na tig 100 grams. Bumili na rin ako ng 10 pieces boot clips aside dun sa kasamang clips dito sa Vibramax. At ito namang impact wrench from Dongcheng ang gagamitin natin. Luluwagan ko na itong tie rod gamit itong 17mm socket wrench. Gagamit naman ako nitong tie rod puller para mabilis. Sinunod ko naman tanggalin itong axle nut. Pinaangat ko muna itong self-lock niya para di mahirap tanggalin. Sinusubukan ko kung kakayanin nitong impact wrench ni Dongcheng itong ganito kahigpit na nut. In fairness, napabilib ako doon. Ibinalik ko muna itong tie rod kasi luluwagan ko na itong ball joint para may panguntra. At gagamit ulit ako nitong puller para bumaklas itong ball joint. Dahil may katigasan itulak itong CV assembly. Pinukpok ko muna ito ng martilyo pero iningatan ko lang na wag tumama sa gilid or thread niya. Dito sa pagbunot ng CV assembly, mas maganda na tanggalin nyo muna yung nasa babang tornilyo ng shock absorber at luwagan yung nasa taas. Di ko yun nagawa dahil na-excite akong bunutin itong assembly. At ayun na nga, tama yung assumption ko na need na ito re-grease. Buti na lang naagapan ko. Para matanggal itong grasa, binugahan ko ito ng engine degreaser. Sinawsaw sa gasolina pero later on na-realize ko na mas maganda mga patapon na basahan na lang gamitin. Tatanggalin ko na itong lock ring niya at mabilis mo na lang mabubunot itong tripod bearing. Tinandaan ko lang saang part yung paloob at yung sa labas. Hindi kasi pwede mabaliktad. Babaklasin ko naman itong clip at boot sa outer CV. Hindi ko na masyado ipapakita kung paano ko sila nilinisan, pero malaking bagay na meron ako nitong degreaser. Mas mabilis bumabaklas itong grasa. Dito na tayo sa pag-assemble. Take note na pinatuyo ko muna ito maigi para mawala yung degreaser sa loob ng CV joint, lalo na dito sa outer CV. Itulak-tulak mo lang yung grasa paloob at ikot-ikotin na rin yung CV joint para pumasok sa kasulok-sulukan yung grasa. Sapat na yung 100 grams ng grasa bawat joint, kaya dapat ubusin mo ilagay. At ilalagay ko na itong outer CV boot. Tandaan na mas malaki itong outer CV boot kesa dun sa inner. Pinunasan ko na muna bago ko ilagay yung clips para hindi madulas. At nilagay ko na rin itong boot at tripod bearing dito sa kabila. Itong mga sugat-sugat na tinuturo ko ay sa bandang paloob na side. Itong lock ring din, yung pa-curve na part ay paloob at yung flat surface ay yung palabas. Di ko sure kung mag-matter yun pero mas magandang ibalik na lang kung paano mo siya tinanggal. Pansinin nyo yung direksyon ng paglalagay ko ng clip. Maganda na pag nilock mo na yung clip papunta sa likod para hindi siya makahook or makasabit ng kung ano-ano habang umiikot yung shaft. Inikot-ikot ko muna itong boot para masigurado kung mahigpit na yung mga clips. All goods naman, kaya putulin ko na yung clips. Maglalagay naman ako ng grasa sa inner CV. Magtitira lang ako ng kunti para may ipanglagay ako dun sa tripod bearing. At isasalpak ko na ito. Ipapasok ko muna itong outer CV para hindi siya lumaglag habang nilalagyan ko ng clips yung inner CV. Umilalim na ako dito para sa paglalagay ng isa pang clip. At ibabalik ko na itong ball joint at tie rod. Ipakapit ko muna itong axle nut bago ko tirahin ng impact wrench. 226 Newton meter ang tamang higpit nitong axle nut. Pero dahil hanggang 210 lang ang max nitong wrench ko, so sobrahan ko na lang ang pihit. Tatanggalin ko ulit yung gulong para mailak ko na itong axle nut. Hindi ko na ipapakita yung pag-regrease ko dito sa may driver side CV assembly. Ang kaibahan lang nito, meron siya vibration damper. Kinabukasan sinilip ko din kung may epekto ba yung paghawi ko palabas dito sa shock absorber. So far, wala naman. Magte-test drive naman tayo. Ayan, magpo-full turn tayo. Tingnan natin.
Ay, wala akong narinig na lagotok. Ayos. Ayan. So far guys, wala na akong naririnig na lagotok.